Magandang araw, ngayon ay pag-aralan natin muli ang expression part 3. So meron tayong tatlong expressions dito in symbol. So paano ba natin ito i-write into phrases or words? So simulan natin yung una. So meron tayo ditong 2x o ibig sabihin meron tayong numerical at saka variable o letter na magkatabi. So tatandaan po pag magkatabi na ganyan, yan ay multiplication. So paano ba natin babasahin yan? Una, 2 times a number x. So, lagi kong sinasabi, pwede rin naman sabihin na 2 times a number lang yan. Pero pwede rin natin banggitin yung letter or yung variable. Next po, the product of a number x and 2. So, ibig sabihin, pag multiplication kasi, so product po yan. And again, yung x po, pwede po nating tanggalin. Then, twice x. Ibig sabihin, 2 times po. Or, double a number or twice a number. So, again po, pwede po natin palitan yung x ng a number. So, kung malilito yan, pwede po yan, ano? Next po. So, meron tayong ditong 15, tapos may slash y or 15 divided by y. Opo, pareho lang po yan. Pwede rin po itong isulat sa ganitong paraan. 15 tapos y. So, parang fraction, ano po? So, ibig sabihin, divide po yan. Paano po natin yan babasahin or i-write into words? So, 15 divided by, may by po yan, a number. Ayan. Or, 15 divided by y. So, pwede po a number lang po, ano? Next, the quotient of 15 and a number y. Or, again, pwede pong tanggalin yung y. Or, ito po, tatanda po natin, kanina po pala, ano? Yung 2, nakapansin po ninyo ay naka-number or in symbol pa rin. Pero dapat po, pwede rin pong in words yan. Ano po? O dapat nga po talaga in words po yan. Para consistent po tayo na words ang ginagamit. Then, kanina po yung slash. Ibig sabihin po ng slash na yan ay division po yan. Or divide nga po. Then next, yung ganito naman po. So, gaya nito po, ito po ay multiplication. So, babasahin po muna or babasahin natin yan as product. Opo, product na po agad. Kasi nga po, parang nakagrupo po sila. Para siya yung unang ipe-perform dahil magkagrupo sila. So, paano natin ito i-write into words? So, ito po. The product of 3 and a number n, or again, kahit walang n, plus 4. Ulitin ko po, the product of 3 and a number plus 4. So, ito po yung product. Then, meron siyang blank and blank. So, ganyan po pag ginagamit po natin yung mga words na product, sum, quotient, at saka difference. May of, blank, and blank. Ganun po yun. Then, nag-start sa the. Yun po. Next po. Pwede naman po ang pagbasa ay mula sa kanan pa kaliwa. Ayun nga, nagagamitin natin naman yung more than. So, ito nga po. Ito po in words po yung 4. So, 4 more than the product of 3 and a number n. Ayan po, 4 more than the product of 3 and a number n. So, ito po yung product ginamit po, yung 3 and n. So, ito po yon. So, tatanda po, pag ginamit po ang more than, lagi pong babasahin yung dulong number. Yan po yung turo ko sa ating mga estudyante. Then, another 4 added to 3 times n. So, 4 added to 3 times n. So, yan po yung iba't ibang paraan. Actually, may iba pa pong paraan para basahin yung mga yan. Pero, yun lamang po muna ngayon. At pwede po tayo mag-explore pa po. So, yun lamang po. Sana po ay may natutunan kayo. Thank you and God bless.